Magsitayo po ang lahat. Inang sakdalinis kami ay hihingi sa Diyos Ama namin, awang minimithi. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Bayang tinubo ay ipinagdarasal at kapayapaan nitong sanlibutan. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, bilang mga anak ng ating banal na ina, ay nagtipon-tipon tayo sa harap ng kanyang mapaghimalang larawan upang parangalan siya at humingi ng lahat ng ating kailangan sa Panginoon sa tulong ng kanyang panalangin. Dahil sa tayo ay hindi karapat-dapat na mga anak, humingi muna tayo sa Diyos ng awa at patawad. Tayo pong lahat. Mahabaging Ama, sinugo mo sa lupa ang iyong banal na anak upang tubusin at iligtas kami sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, at upang bigyan kami ng bagong buhay. Sa pamamagitan nito, ginawa mo kaming iyong mga anak upang magmahalan kami tulad ng pagmamahal ni Kristo sa amin. Anong limit naming malimutan ang dakila naming karangalang ito? Nagkasala kami sa aming mga kapatid. Nagkasala kami sa iyo, mahabaging Ama. Patawarin mo kami. Tapat naming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Kahabagan mo kami, maawaing Ama. Lagi nawa kaming mabuhay bilang matapat mong mga anak. Magsiluhod po ang lahat. Panalangin sa nobena. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong gilim mong tunghayan kaming iyong mga anak, na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Noong ikaw ay nasa lupa, minamahal na ina, ikaw ay buong pusong nakiramay sa paghihirap ng iyong anak. Sa tulong ng iyong pananalig at pagtitiwala sa makaamang pagmamahal ng Diyos, tinanggap mo ang kanyang mahiwagang kalooban. Mayroon din kaming mga krus at mga tiisin sa buhay. Kung minsan ang mga ito'y parang hindi na namin kayang pasanin. Pinakamamahal na ina, bahaginan mo kami ng iyong malaking pagtitiwala sa Diyos. Ipaunawa mo na walang katapusan ang pagmamahal ng Diyos sa amin. At tinutugon niya ang lahat ng aming mga panalangin sa paraang makabubuti sa amin. Palakasin mo ang aming loob sa pagkapasa ng krus, tulad ng iyong banal na anak. Tulungan mong maunawaan namin na sino mang nakikibahagi sa krus ni Kristo ay tiyak na makakabahagi rin sa kanyang muling pagkabuhay. Pinakamamahal na ina,
Habang kami nababahala sa sarili naming mga suliranin, huwag sana naming malimutan ang mga pangangailangan ng iba. Mahal na mahal mo sila. Tulungan mong maging ganito rin ang aming pagmamahal sa kanila. Samantalang idinadalangin namin ang aming mga adhikain at mga adhikain ng lahat ng narito ngayon, mataimtim sa loob na hinihiling namin sa iyo, aming Ina. Tulungan mo kaming makapagdulot ng aliw at ginhawa sa mga may sakit at sa mga malapit ng sumakabilang buhay, makapagbigay ng pag-asa sa mga dukha at walang hanap buhay. Magpahilom ng sugat ng mga pusong wasak, makiisa sa pagkilos ng mga inaapi, at turuan ng katarungan ang mga sa kanila'y nang aapi, at ibalik sa Diyos ang lahat ng mga nagkasala sa Kanya. Pinakamamahal na Ina, tulungan mo kaming umiwas sa kasalanan na naglalayo sa aming Ama sa langit at sa isa't isa. Buong tiwala naming sinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Panalangin para sa tahanan. Ina ng laging saklolo, pinili ka naming reyna ng aming tahanan. Hinihiling naming pagpalain mo ang aming pamilya sa pamamagitan ng iyong matimyas na pagmamahal. Mahigpit na wambikisin ng sakramento ng kasal ang mga mag-asawa upang lagi sila maging tapat at mapagmahal sa isa't isa, tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Santa Iglesia. Hinihiling naming pagpalain mo ang lahat ng mga magulang. Mahalin nawa nila ang mga anak na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila, naway lagi silang maging huwaran ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang tunay na buhay Kristiyano. Tulungan mong palakihin at arugain ang kanilang mga anak na may pagmamahal at takot sa Diyos. Pagpalain mo ang mga bata upang kanilang mahalin, igalang at sundin ang kanilang ama at ina sa iyong magiliw na pagpapala. Tangi naming ipinagkakatiwala ang mga kabataan ngayon. Bigyan mo kaming lahat ng pagpapahalaga sa aming pananagutan nang matupad namin ang aming tungkulin na gawing pugad ng kapayapaan ng aming tahanan. Tulad ng iyong tahanan sa Nazaret, ikaw ang aming huwaran. Tulungan mo kami upang sa araw-araw ay lalo magningas ang dalisay naming pagmamahal sa Diyos at kapwa, nang sa gayoy maligayang maghari ang katarungan at kapayapaan sa buong sangkatauhan. Amen. Mga kahilingan sa ating Ina ng laging saklolo, Santa Maria, Ipanalangin mo kami. Santang Birhen ay pinaglihing walang kasalanan, Ipanalangin mo kami. aming Ina ng laging saklolo, Ipanalangin mo kami. kaming makasalanan ay tumatawag sa iyo, Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. upang mapuno kami ng Espiritu Santo at maging mga magigiting na saksi sa pagmamahal ni Kristo sa tao, Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. upang katulad mo, unti-unti kaming matulad sa aming mahal na Panginoon, Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. upang maging mapagpaumanhin at mapagpakumbaba kami, katulad ng iyong anak na si Jesus, Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. upang matakot kaming lubusang masira ang pakikipagkaibigan ng Diyos sa amin dahil sa ayaw naming pagsisihang kasalanan, Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. upang lagi naming sikaping matamo ang awa at patawad ng Diyos sa sakramento ng pagkukumpisal, Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. upang maunawaan namin na tinuturuan kami ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangyayari sa araw-araw na pamumuhay, Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. upang manalangin kami araw-araw na may pagmamahal at pagtitiwala, lalo na sa mga sandali ng tukso, Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. upang maunawaan namin ang halaga ng sama-samang pagsamba sa Diyos sa Eucharistia, Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. upang patuloy na mag-alab ang aming pag-ibig kay Kristo at sa kapwa sa pamamagitan ng malimit na pagtanggap ng banal na komunyon, Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. upang igalang namin ang aming katawan
bilang mga templo ng Espiritu Santo, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang magsikap kaming maging tunay na mga Kristiyano sa pamamagitan ng mapagmahal na pagmamalasakit sa iba, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang ipahayag namin ang dangal ng trabaho sa pamamagitan ng katapatan sa aming gawain, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang buong puso naming patawarin ang mga nakagawa sa amin ng masama, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang maunawaan namin ang kasamaan ng paghahangad sa sariling kapakanan na makakapinsala sa iba, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang tumulong kami na ipamahagi ang kayamanan ng mundong ito, alinsunod sa katarungan, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang gamitin namin ang aming mga kakayahan para sa ikabubuti ng iba, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang tanggapin namin ang aming pananagutan sa lipunan ayon sa diwa ng tunay na paglilingkod, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang patnubayan at patatagin ng Espiritu Santo ang loob ng Santo Papa, ng mga obispo at mga pari, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang ipagkaloob kami ng Panginoon ng maraming mga kabataan na tumugon sa tawag ng Panginoon sa pagpapari at buhay relihiyosa, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang pangalagaan at ingatan namin ang kalikasang kaloob ng Diyos, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang ipagtanggol namin ang dangal ng tao at kabanalan ng buhay mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang magkaroon ng tunay at pangmatagalang kapayapaan sa ating mundo, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang matulungan naming kilalanin at mahalin si Kristo ng mga hindi pa nakakikilala sa Kanya, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang maunawaan namin na sa gitna ng aming mga tagumpay, nangangailangan pa rin kami ng tulong ng Diyos, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang sa kamatayan ay maging handa kaming pumasok sa tahanan ng aming Ama sa langit, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang pagdating ng kamatayan sa aming mga mahal sa buhay, kami aliwin ang aming pag-asa sa Panginoong muling nabuhay, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang idalangin namin na ang mga yumao ay makinabang agad sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Tahimik nating idalangin ang ating sariling mga hangarin. Tayo pong lahat, Santa Maria, panalangin mo kami. Ipanalangin mo ang bayan ng Diyos. Maranasan nawa ng lahat ang iyong walang hanggang saklolo. Panginoon, ibinigay mo sa amin si Maria upang maging ina namin na laging handang dumamay sa amin. Loobin mo nawa na dumulog kami sa Kanya sa lahat ng aming pangangailangan. Amen. Pasasalamat tayo pong lahat. Panginoong Hesukristo na nasa banal na Eucharistia, sinasamba ka namin, ikinalugod ng Ama na ang buo niyang pagkadiyos ay sumaiyo, at sa pamamagitan mo, niloob niyang pagkasunduin sa Kanya ang lahat ng bagay. Loobin mo na kami ay lubos na magpasalamat sa lahat ng ginawa sa amin ng Ama. Loobin mo ang pagsisihan naming lubos ang aming mga kasalanan at panibaguhin ang aming buhay. Sa pamamagitan mo, pinasasalamatan namin ang Ama sa pagbibigay sa amin ng buhay. Nilikha niya ang lahat ng kahangahangang mga bagay para sa amin. Naway gamitin namin ang mga ito sa kabutihan at naway papagningasin ang mga ito ang aming pagmamahal sa Kanya. Higit sa lahat, pinasasalamatan namin ang Ama sa pagsusugo niya sa iyo bilang siyang pinakadakilang tanda ng Kanyang pagmamahal na magliligtas sa amin at sa lahat ng sangkinapal sa pamamagitan ng iyong pagkamatay at muling pagkabuhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon,
sa pagbibigay mo ng iyong ina upang maging ina namin ng laging saklolo. Hari nawang ang di mabilang na biyayang tinanggap namin sa panalangin niya, lalo na sa pamamagitan ng pagnonobena sa Kanya, ay makapukaw sa aming damdamin upang maragdagan ang aming pagtitiwala sa mapagkalingang awa ng Diyos at sa walang sawang pagdamay ng iyong ina. Loobin mo nawa na lagi kaming sumunod sa banal na kalooban ng Diyos at mahalin siya ng walang hanggan. Ang karangalan, kalwalhatian at pasasalamat ay mapasa kabanal-banalang tatlong persona, Ama, Anak, at Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Hesukristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magiliw mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal naming may sakit, lalo na ipagkaloob mo sa kanila na labis na nahihirapan dahil sa dinaranas nilang mga sakit at karamdaman, ang iyong mapaghilom na lakas at kalinga. Ibalik mo sa kanila ang kalusugan ng katawan at kaluluwa upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo at sa kapwa. Amen. Panalangin para sa banal na bukasyon. Panginoon, pagkalooban mo kami ng iyong magilaw na pagtawag ang maraming mga kabataan na may magagandang kalooban upang lalo magningas ang kanilang pagnanasang mamuhay ng alinsunod sa Ebanghelyo. Naway tularan nila si Maria at iukol ang kanilang sarili sa paglilingkod sa Santa Iglesia at sa mga taong lubhang nangangailangan ng iyong tulong at kawang-gawa. Inihiling namin ito sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming manunubos at ni Maria ang aming ina na laging saklolo. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Inang sakdalinis, kami ay hihingi sa Diyos Ama namin, awang minimithi. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Bayang tinubuay ipinagdarasal at kapayapaan nitong sanlibutan. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, sumayin niyo po ang Panginoon. Mga kapatid, ngayon ay kapistahan ni San Ignacio Panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kahabagan nawa tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin ng ating mga kasalanan at patnubayan tayo patungo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, hinirang mo si San Ignacio de Loyola para ilaganap sa tanan ang lalong ikadarakila ng iyong pangalan. Sa tulong niya at sa pagtulad sa kanya, sa pakikihimok dito sa lupang ibabaw, kami nawa ay paging dapating maputungan kasama niya sa kalangitan, sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Napakahirap ng katayuan ko. Bakit pa ako isinilang sa sangmaliwanag? Lagi akong may kaaway at katalo sa lupain. Hindi ako nagpautang at hindi rin naman ako nangutang. Gayunman, nilalait ako ng lahat. Nagsalita ka sa akin at pinakinggan kitang mabuti. Ang mga salita mo'y kagalakan. Ako'y sa iyo, Panginoon, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi ko sinayang ang panahon sa pagpapasasa sa buhay kasama ng ibang tao, ni hindi ako nakigalak sa kanila. Manapa, nanatili akong nag-iisa sapagkat may ipinagagawa ka sa akin. Kaya nga, nagpupuyo sa galit ang kalooban ko. Bakit hindi na natapos ang aking paghihirap? Bakit hindi na gumaling ang mga sugat ko? Talaga bang wala ng lunas ito? Wala ba akong tatanggapin kundi kabiguan, gaya ng isang batis na natutuyo sa tagaraw? Ganito ang itinugon ng Panginoon. Kung manunumbalik ka, tatanggapin kitang muli, at ikaw ay muli kong gagawing alipin. Kung magsasalita ka ng bagay na may kabuluhan at iiwasan sambitin ang anumang kasumpa-sumpa, gagawin uli kitang propeta. Babaling na muli sa iyo ang mga tao. Subalit huwag kang paparoon sa kanila. Sa harapan ng mga taong ito, gagawin kitang isang matibay na pader na tanso. Makikipaglaban sila sa iyo, ngunit hindi ka nila matatalo. Sasa iyo ako upang ikaw ay pangalagaan at ingatan. Ililigtas kita sa kamay ng masasama at iingatan laban sa mararahas. Ang salita ng Diyos. Ang Diyos ang aking takbuhan sa araw ng kagipitan. Sa aking kaaway, iligtas mo ako, Panginoon Diyos. Ingatan mo ako pag sila'y lumusob sa masamang tao. Ako ay iligtas at sa pumapatay, agawin mo ako at ipagsanggalang. Sila'y nag-aabang, pagmasdan mo yung taong mababagsik. Nagtipot ang layon, ako ay iligpit. Ang dahilan nito, di dahil sa ako'y may pagkakamali o may pagkukulang na ako ang sanhi. O Diyos, masdan sila at nagdudumali. Ikaw, Panginoon, ang aking malakas na na taga-sanggalang, ikaw ang muog ko at aking kublihan. Ako'y minamahal, mahal ako ng Diyos, ako'y lalapitan, upang ipamalas ang kanyang paglupig sa mga kaaway. Ngunit aawit ako pagkat ang taglay mo'y pambihirang lakas. Sa tuwing umaga, ang awitin ko'y pag-ibig mong wagas. Pupurihin kita, tagapagtanggol ko at aking kublihan, Diyos kong mapagmahal.
Magsitayo po ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita. Alleluia, Alleluia. Kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Alleluia. Sumayin niyo po ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayaman ng nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siya ay humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang bukid na iyon. Gayon din naman, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya ay humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Mga kapatid, na mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon ay ika-31 ng Agosto ng Hulyo at kapistahan ni San Ignacio ng Loyola at huling Miyerkules din po ngayong buwan ng Hulyo. Ang pinag-uusapan sa mabuting balita na ating narinig ay dili nga ba't iba o walang iba kung hindi ang tungkol sa paghahari ng Diyos. At ito po ay mayroong tatlong ipinapaalala sa atin. Una, ang paghahari ng Diyos ay may napakahalagang presyo. Pangalawa, ito ay mayroong napakahalagang kahulugan. At pangatlo, ito ay mayroong magandang idinudulot sa ating buhay. The kingdom of God has a high importance, high price, and great value in our life. Mga kapatid, high value. Sa buhay natin, pinipili natin kung ano yung mga importante. Kaya nga, maingat nating sinusuri yung mayroong mataas na kalidad. At yun po ang ating iniingatan, tinatago. Kung kaya nga lahat ay ating gagawin para doon. Ilang mga tao kaya ang tunay na nagpapahalaga sa Diyos na masasabi nating ibibigay ang lahat para sa Kanya at iiwan ang lahat para siya lamang ang sundan. Nakalulungkot ang katotohanan sa kapanahunan natin. Bakit? Sapagkat ang pinahahalagahan ng mga tao ay yung mga lumilipas na bagay. Kung tutuusin, oo nga't mayroong kwenta, ngunit panandalian lamang. Kaya nga kahit na po tayo ay tumingin sa social media, ano ang pinahahalagahan? Yung image ng sarili. Kaya nga mayroon pang mga ginagamit na filter para ayusin ang larawan upang gumanda ang itsura at nang dumami ang followers. Wala namang masama ron.
Sapagkat iniingatan nga natin yung ating sarili. Pinahahalagahan nga natin ang ating itsura. Ngunit ano po ang mali doon? Eto, na kung ang inuatupag na lamang natin sa buhay yung ating panlabas na larawan, ngunit hindi na natin binibigyang pansin yun talagang sinusuri ng Diyos sa ating pagkatao, at yun ay walang iba kung hindi yung ating pag-uugali, yung ating mga ginagawa, yung ating nasa sa loob. Ilang mga tao kaya na nagpo-post sa social media, ang ayos na ayos ang itsura, magandang maganda ang pagkakakuha ng anggulo sa picture, maraming likes. Ngunit kumusta naman ang pag-uugali, ang kalooban, ang mga ginagawa sa buhay? Hindi ba't yun ang mas magandang itanong? Again, I don't have anything against anyone who are posting anything in the social media. But aside from our external image, the kingdom of God should be improved within us, in our thought, in our thinking, in our expression, in our work. Alam po ninyo, ano ba talaga ang nakakaakit? Ang nakakaakit po ng pangmatagalan ay hindi naman yung ating panglabas na itsura. Ang talagang nakatatawag ng pansin at nakakaakit hindi lamang sa mata ng tao kung hindi sa mata ng Diyos. Kung papaano tayo nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran, kung papaano tayo tumutulong, nagkakawang gawa, at naglilingkod ng tapat sa kapwa. Iyon ang nakakaakit eh. And that is the kingdom of God in our midst, in our time, in our place. And I think it is about time for us to reassess our image, our internal image. At hindi lamang yung puro forma, borloloy, palamuti, palabas, at pagpapakitang gilas. Kaya po kung siseryosohin natin yung paghahari ng Diyos na binabanggit, naririto yun sa sanlibutan. Hindi na po natin kinakailangang mag-antay ng paglipat sa kabilang buhay para tayo mapabilang doon. The reign of God has a high price, high value, and great result if and only if we're going to make it serious in our life. Kaya po sana sa banal na misang ito, ngayong huling Miyerkules sa buwan ng Hulyo, sana po ang ating pagsumakitan, pagsakripisyuhan, na atupagin ay yung imahin ng Diyos na buhay sa ating katauhan, sapagkat matagal na pong natatago, sana'y matagal na rin nating natuklasan at naisabuhay. Ang paghahari ng Diyos ay si Jesus na nagpakita ng tunay na pag-ibig, paglilingkod at pagsasakripisyo. Sana mapabilang tayo kay Kristo na naghahari sa mundo.
San Ignacio, at mahal na ina ng laging saklolo, panalangin po ninyo kami na mapabilang sa paghahari ng Diyos ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan, pakinggan natin ang paanyaya ng Diyos na humingi tayo sa Kanya ng mga bagay na tunay na mahalaga. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa at mga Obispo, naway magabayan at maliwanagan ng karunungan ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At tinawang gamitin ng mahusay ang mga mahahalagang bagay para sa ating ikabubuti at huwag tayong maging mga alipin ng kasakiman at pagkamakasarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naghahanap ng katotohanan, naway higit na lumalim araw-araw ang kanilang pagpapahalaga sa pananampalataya kay Kristo bilang perlas na walang katumbas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga nag-aaruga sa kanila, naway mabiyayaan sa kanilang mga pagsasakripisyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namatay na sa buhay na ito, naway mamahinga sa walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos sa sa langit, bukal ng lahat ng kabutihan sa buhay, tulungan mo kaming gamitin ng wasto ang iyong mga biyaya at magbunyi kami sa kayamanan ng iyong pagmamahal ngayon at magpasawalang hanggan. Ang lahat po ng mga magsisipag-alay mari ng pumila sa likod. Kunin at tanggapin alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Ng bawat puso pagkat inibig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, nagbibigay ng buhay mo at alak na nagmula. Uming nagbibigay lakas, kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pagkat inibig mo. Ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating mga handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa ang mga alay na aming inihahain
Ngayong si San Ignacio de Loyola ay ginugunita namin sa tinatag mong ipinagdiriwang na siyang batis ng tanang kabanalan, mangyari nawang kami maging banal sa katotohanan ngayon at magpasawalang hanggan. Sumayin niyo po ang Panginoon. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay pasalamatan. Ngayong si San Ignacio de Loyola ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Heso Kristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun at ibinigay sa kanyang mga alagad. At sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggan tipan, ang aking dugo may bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po tayo at ipahayag ang hiwaga ng pananampalataya. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't isinasamo naming lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, naming Santo Papa, at ni Dennis, naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalong-lalo na po ang aming ipinagpapamisa sa oras na ito. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Biring Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, at ang lahat ng mga banal tulad ni San Ignacio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. At sa tagubilin po ni Kristong Panginoon, muli magkadaop ang ating mga kamay, buong taimtim natin ngayong dasalin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka. Mapa sa amin ang kaharian. Sundin. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw.
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming pahintulot sa tukso. Inihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Hesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo po sa iyong mga apostol, kapayapaan na iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na ipinagkakaloob ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong banal na kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng paghahari ng Diyos nawa sumainyong lahat. At bilang magkakapatid kay Kristo, muli magbatean tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Peace be with you. Kordero ng Diyos, mga kapatid, narito po si Kristo, ang paghahari ng Diyos. Mapapalad tayo ngayon na sa Kanya'y sama-samang tatanggap.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang paghahain namin ng pagpupuri at pasasalamat ngayong ginugunita si San Ignacio de Loyola ay humantong nawa sa ikadarakila kailanpaman ng iyong kamahalan sa pamamagitan ni Kristo ngayon at magpasawalang hanggan. Magalay tayo ng panalangin para sa mahal na ina, tayong lahat. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Mahal na Biring Maria, aming ina ng laging saklolo, San Ignacio de Loyola, sumainyo ang Panginoon. At nawa, ngay pagpalaing kayong lahat, pati na po ang buong niyong pamilya na makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo, umayo kayong taglay ang paghahari ni Kristo. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon.